Ang pag-ibig ang siyang dapat na maghari sa mundo. Pangarap din ng nakakarami ang pag-ibig na walang hanggan. Pero paano kung ang pag-ibig rin ang dahilan sa pagkalugmok at maglalagay sa iyo sa kapahamakan? Iibig ka pa ba? Kaya mo bang ipaglaban ang tinatangi mo kahit na mula ito sa isang angkan ng mga aswang? Tay, hindi pa ho ako handa sa bagay na yan. Alam nyo naman hong marami pa akong gustong gawin sa buhay eh. Anak, matanda na ako. Kailangan ko nang maisali ng pamumuno sa'yo. Wala naman akong ibang pagmamanahan pa nito dahil solo kitang anak. Pero kung hindi ka pa talaga handa, ay bibigyan kita ng oras upang makapag-isip ng mabuti. Tandaan mo anak, nasa pamumuno natin nakasalalay ang katatagan ng ating angkan. Maraming salamat sa pag-iintindi tay. Hayaan niyo muna akong mapag-isipan lahat ng yan. Hindi naman sa tinatanggihan ko ang alok niyo pero gusto ko lamang po ng simple at tahimik na buhay sa hinaharap. Kaya sana po ay mahintay niyo ang aking pasya. Bata pa lang si Baldo ay namulat na siya sa mga karunungan sa baryong kanyang sinilangan. Natuto rin siyang gumamit ng lahat ng klase ng pangontra sa mga nilalang na kalaban nila. Nang magbinata na ay gusto ng ama niyang ipasa sa kanya ang pamumuno dahil tumatanda na ito. Pero ayaw niya itong tanggapin dahil mas gusto niyang mamuhay ng payapa at tahimik na malayo sa gulo. Sa lugar kasi nila ay marami silang nakakabangga ng mga aswang. Malaki ang galit sa kanila ng mga ito, lalo na sa kanyang ama. Isa kasi ang kanyang ama sa nangunguna para tugisin ng mga ito, lalo't pag alam nitong namiminsala sila sa mga tao. Sa katunayan, mortal nilang kaaway ang angka ng mga aswang. Nagpaalam siya sa kanyang ama na makikipagsapalaran siya sa lungsod. Noong una ay ayaw siyang payagan ito pero dahil sa pagpupumilit niya ay wala na ngang nagawa pa ito. Isa rin sa dahilan niya kung bakit siya umalis ay para matakasan ang iaatang dapat sa kanya na responsibilidad, ang maging pinuno ng kanilang angkan. Plinano niya talaga ang lahat ng yon dahil alam niyang darating ang panahon na isasali ng kanyang ama sa kanya ang pamumuno. Lula ng pambasaherong bus ay sumakay siya roon upang makipagsapalaran sa lungsod. Dala ang ilang kagamitan ay buo na ang kanyang loob na takasan ang dapat sanang responsibilidad. Pagkababa pa lang ay agad siyang naghanap ng mapapasukang trabaho. Napangiti na lamang siya dahil bungad agad sa kanya ang isang kainan na base sa pangalan nito ay isa itong sikat na kainan. Nakita niya rin ang nakapaskil na papel sa salaming dingding ng nasabing kainan na naghahanap ito ng tagahugas ng pinggan. Walang pagdadalawang isip siyang nag-apply doon. Hindi naman siya nabigo dahil agad din naman siyang natanggap roon. Dahil kulang pangaraw sila sa trabahador doon. Noong araw ding iyon ay pinag-umpisa na siya agad sa kanyang trabaho. Pagkarating pa lang sa kusina ng nasabing kainan ay halos mamangha siya sa laki nito. Nagulat lamang siya nang may kumausap sa kanya mula sa kanyang likuran. Toy, lahat ng gawain dito dapat mabilis mong makabisado ah. Dito kasi, isang salitaan lang dapat tanda mo na agad. Upang hindi ka na mapagalitan, umasisante sa trabaho. Mahirap pa naman magalit si Boss Robles dahil hindi na siya nag-aabiso.
Kusa niyang tinatanggalan ng trabaho ang mga tatamad-tamad. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin, Toy? Salamat ho. Huwag ho kayong mag-alala. Dahil mabilis naman ho akong matuto at mabilis din naman akong nakakabisa ng mga iaatang sa aking trabaho. Um, ano nga palang pangalan mo, kaibigan? Matagal ka na ba dito? Ako nga pala si Jerry. Bali magtatatlong taon na akong nagtatrabaho dito sa kainan. Simula nang itayo ito ay narito na ako. Ikaw, anong pangalan mo? Mukhang dayo ka dito ah. Tama ba? Baldo ang pangalan ko. Oo, dayo lang ako dito. Sa katunayan, kararating ko lang rin kanina. At saktong nakita kong naghahanap dito ng tagahugas ng pinggan kaya agad ako nag-apply. Ganun ba? Sige, pagbutihin mo lang ang trabaho mo dito. Siguradong magtatagal ka. Ako nga pala ang magluluto at ang gagawin mo lang ay aalalay sa akin. Pagkatapos kapag may naipon ng mga hugasin, ay hugasan mo na rin agad. Ayaw pa naman ang isang pinagkakatiwalaan dyan ni Boss Robles. Nakukupad-kupad. Yung babaeng nasa labas, si Dolores. Nakita mo yon? Mata yan ni Boss. Palibasa matandang dalaga kaya masungit. Sige na, habang maaga pa dapat ay matapos na natin ang pagluluto. Mamaya kasi ay dadagsa na ang mga kumakain. Natawa naman si Baldo sa sinabi ng bagong kakilala sa trabaho. Aniya, may pagkapalabiro din pala ito. Hindi naman siya nahirapan sa unang araw niya sa trabaho dahil alalay lang naman siya sa pagluluto ni Jerry. Pagkatapos mai-display ang mga naunang naluto, ay unti-unti na ngang dumagsa ang mga tao. Nag-umpisa na rin ang pagdami ng mga hugasin kaya lahat ng iyon ay mabilis niyang hinugasan. Ayaw kasi niyang may masabi sa kanya ang mga kasama niya roon. Lalong-lalo na ang sinasabi ni Jerry na si Dolores Cono. Sa loob ng 2 araw ay mabilis niyang nagamay ang trabaho. Maraming humanga sa kanya sa mga kasamahan niya dahil mabilis siyang matuto. Ang iba pa nga ay naiinggit sa kanya dahil kabago-bago pa lang daw niya doon ay ikinukumpara na siya sa mga ito tuwing sila ay napapagalitan. Kaya marami ang sumama ang loob sa kanya. Si Jerry lang ang tanging naging kaututang dila niya doon dahil alam niyang mabuti itong tao. Magkagayunman ay napapakisamahan naman niya ang mga kasama niya roon. Mag-iingat ka, Baldo. Marami ang mga naiinggit sa iyo sa mga kasamahan natin dito. Mahirap na at baka pagbalakan ka pa ng hindi maganda. Mga basaguliro pa naman ang iba dyan, lalo na yan si Goryo. Masyado mo kasing ginagalingan at sinisipagan magtrabaho. Ayan tuloy, marami ang naiinggit sa iyo. Hindi naman kasi mahirap ang mga trabaho dito kaya medyo nagamay ko na kaagad. Tsaka wala naman akong pakialam na mainggit sila sa akin, Jerry. Kasi ginagawa ko lang naman ang tama ang trabaho ko para walang masabi ang may-ari sa akin. Pinapasahod naman kasi tayo ng tama kaya tama lang na magsipag rin tayo para naman hindi malugi ang negosyo nila. Tsaka kung pinagbabalakan man nila ako ng masama, ay nasa kanila na yon. Di naman ako marunong umatras kapag alam kong nasa alanganin ako Sige, basta ang payo ko lang sa'yo ay mag-iingat ka lang ha. Lalo na dyan sa grupo nila Goryo. Mahirap na. Tandaan mo, syudad to. Iba ang kinalakihan mo kumpara dito. Salamat sa'yo, Jerry. Kahit laking probinsya lang ako at dayalong ako dito, hindi ibig sabihin nun ay wala akong alam sa mga tao dito. Pero salamat pa din sa paalala. Ako nang bahala sa sarili ko. Kung sakaling
magkagipitan man. Natigil lamang ang usapan nila nang muli na namang dumamay ang customer nila. Ilang oras din iyon kaya walang tigil sa kakahuga si Baldo. Isabay pa ang pangilang-ilang utos sa kanya ni Jerry. Hindi rin kasi nito maiwan ang niluluto dahil kargo niya iyon. Kung sakaling masunog o pumalpak ang lasa. Sa isip-isip ni Baldo, ay kaya siguro kakaunti lang ang iniutos ni Jerry dahil nahihiya rin ito sa kanya. Dahil sa tambak rin siya ng hugasin. Paggabi na nang sinabihan sila ng katiwala na magligpit na para makauwi na sila. Tulong-tulong ang lahat para mapabilis ang pagliligpit. Pagkatapos ay kanya-kanyang ayos ng sarili. Saka isa-isa silang pumila sa katiwala para kuhanin ang sahod nila ng araw na yon. Pagkalabas ni Baldo ay nakita niya si Jerry na halatang may hinihintay sa labas. Hindi maipinta ang mukha nito at halatang nag-aalala. "Oh, Jerry, bakit nandito ka pa? Di ba kanina ka pa lumabas? May hinihintay ka ba? May problema ba?" Ano kasi Baldo? Halika dito saglit. May sasabihin ako sa iyong importante." Marahan siyang hinatak ng kaibigan sa pinakadulo ng kainan malapit sa banyo. Wala nang tao doon kaya naisip niyang mahalaga talaga ang sasabihin sa kanya. "Jerry, mukhang importante nga talaga ang sasabihin mo. At dito mo pa talaga ako dinala. Ano ba yon?" "Importante talaga Baldo. Kanina pa sana ako nakauwi kung hindi ko lang nadaanan sina Mario at Bruno. Pati si Guryo." "Oh, anong tungkol sa kanila? Bakit? Pinagbantaan ka ba nila? O may masama ba silang pakay sa'yo o kung ano? Diretsahin mo na ako at baka matulungan kita." "Hindi ako ang pakay nila. Ikaw." Pagkalabas ko ay narinig ko ang usapan nila. Aabangan ka raw nila mamaya sa daanan mo pa uwi. Kaya sumama ka na lang muna sa akin para makaiwas ka. Alam kong hindi sila nagbibiro kaya nanganganib ka. Inantay talaga kitang lumabas para balaan. Masyado mo kasing ginagalingan sa trabaho. Kaya maaaring ganyan ang kulo ng dugo nila sa'yo. Hindi maaaring hindi ako umuwi sa bahay na ibinigay ni Boss Jerry. Marami akong kailangang ayusing mga kagamitan ko roon. Saka huwag kang mag-alala. Simula nang tumungtong ako dito sa syudad, napaghandaan ko na ang mga bagay na ganito. Ako na ang bahala sa sarili ko. Hindi pa nila ako lubusang kilala, kaya baka sila pa ang magsisi dahil sa gagawin nila sa akin. Salamat at sinabi mo sa akin. Tunay kang ang kaibigan. Magkita na lang ulit tayo dito bukas. Sige na, ingat ka ha." Nagsimula na siyang maglakad hanggang sa marating ang bakanting lote. May napansin siyang ilang bulto ng tao na nagtatago sa likod ng puno ng akasya. Naging madali rin para sa kanya ang maramdaman ang masamang aura ng mga ito. Dahil sa taglay pa rin naman niya ang pagiging albularyo. Oras na may nakaabang na panganib ay madali niya itong natutukoy. Kaya nakakapaghanda siya agad. Nagkunwari siyang nagulat nang biglang sumulpot sa daraanan niya ang grupo ni Guryo. "Ano ka ba namang Guryo? Shoot ang ina. Ginulat mo naman ako eh. Oh, ano nga atin?" Abay tingnan nyo nga mga kasama. Magugulatin din pala itong nagmamagaling at sip-sip na si Baldo na to eh. Tsk, masyado ka ng pabida boy. Tapos tinatanong mo pa ako kung anong pakay namin sa'yo. Gunggong ka ba? Ano ba yung pinagsasabi mo Guryo? Kung tungkol sa trabaho, maayos naman ang pagkikutungo natin sa isa't isa. Ano bang problema doon? At bakit sinama mo pa ang mga alipores mo ha?
Ang yabang mo nga talaga. Mga kasama, kayo na bahala sa mayabang na to. Kabago-bago kung makaasta akala mo kung sino. Agad naman sinugod ng dalawang alipores ni Goryo si Baldo. Pero hindi pa man nakakalapit ang dalawa ay dalawang magkasunod na sipa na ang sinalubong nila mula kay Baldo. Agad naman silang bumagsak sa lupa. Babangon pa sana ang mga ito pero pinatikim agad ni Baldo ng tig-isang tadyak na ikinadaing naman nila. Nagulat naman si Goryo sa nangyari sa dalawa niyang kasama. Nainis siya kaya sinugod na niya si Baldo. Pero ang binitawan niyang suntok ay nailagan lang ni Baldo. Mabilis na hinawakan ni Baldo ang braso ni Goryo saka pinilipit ito. Hayop ka, bitawan mo ang kamay ko. Punyeta ka. Aray! Sa susunod, kilalanin niyo muna kung sino ang babanggain niyo ha. Wala naman pala kayong binatbat pero ang lakas ng loob niyong tambangan ako. Mga inutil kayo. Ayusin niyo kasi ang trabaho niyo. Nang sa ganon ay hindi kayo nalalamangan. Hindi yung aasa lang kayo dahil lang sa matagal na kayo sa trabaho. Sinipa niya si Goryo at napadapa ito sa lupa. Napasubsob pa ang mukha nito. Pinagpag niya ang dalawa niyang kamay sa kanyang damit na parang walang nangyari. Saka siya tumalikod para umuwi na. Hindi man lang ako pinagpawisan ha. Pagtalikod niya ay isang putok ng baril ang kanyang narinig. Nagulat pa nga siya dahil sa biglaang paghapdi ng kanyang tagiliran. Tuluyan na ngang namanhid ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa. Bago pumikit ang kanyang mata, ay nakita niyang may babaeng lumapit sa kanya. Pero hindi na niya masyadong maaninag ang mukha dahil nanlalabo na ang kanyang paningin. Nakarinig pa siya ng mga pag-angil at sigawan na para bang may kinakatay ang mga ito. Kasabay noon ang tuluyang pagpikit ng kanyang mga mata. Nagising na lamang siya dahil sa ingay ng tunog ng radyo sa silid na kanyang kinahihigaan. Dahan-dahan siyang dumilat at natutok ang paningin niya sa kisame. Pinakinggan niya ang sinasabi ng nagbabalita sa radyo. Ayon sa balita, may natagpo ang 3 bangkay ng kalalakihan na hindi mawari kung ano ang pumaslang. Nawawala raw ang mga laman loob, ilang parte ng katawan at hiwalay na ang mga ulo sa katawan. Nangyari daw ito malapit sa isang kainan. Nang banggiti ng tagapagbalita ang lugar na pinangyarihan, nalaman niyang malapit ito sa kanyang trabaho. Naalala niya ang nangyari bago pa man siya mawala ng malay. Sa isipan niya ay hindi malayong kagagawa ng mga aswang ang pamamaslang dahil sa narinig niyang mga pamilyar na pag-angil. At kung hindi rin siya nagkakamali, ay sila Goryo ang tinutukoy sa balita. Dahil bago pa man siya mawala ng malay, ay nagsisigawan ang mga ito dahil sa takot na parabang may sumasalakay sa kanila. Maya-maya ay nakarinig siya ng babaeng nagsalita. Hinagilap niya ito ng tingin at doon niya lang nalaman na wala siya sa kanyang silid na tinutulugan. Muling nagsalita ang babae at doon pa niya ito binalingan ng tingin. Napatulala siya nang makitang maganda ito. Kumusta ang pakiramdam mo? Huwag ka munang masyadong gumalaw at baka mabinat ang tama ng baril sa iyong tagiliran. Parang hangin lang sa kanya ang sinabi ng babae dahil sa hindi niya maalis ang tingin niya rito. Namangha kasi siya sa taglay na ganda nito. Ganyan ba katindi ang kirot na dulot ng bala sa iyong tagiliran?
para hindi ka man lang makapagsalita? O may dumi lang ako sa mukha? Teka lang, at titingnan ko muna sa salamin. Hindi. Kwan, pasensya na. Teka, nasan ba ako? Aray! Oh, huwag ka munang bumangon. Hindi pa lubusang natuyo ang iyong sugat. Huwag mong persayin ang iyong sarili. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita kakainin. Ibig sabihin, totoo yung nasa balita sa radyo? Aswang ka? Pero bakit ikaw lang? Nasaan ang mga kasama mo? At anong ginawa mo sa mga kasamahan ko sa trabaho? Ay, hinay-hinay lang sa pagtatanong. Ang totoo, ay tama ka sa sinabi mo. Isa rin akong aswang pero itinakas kita sa mga kasamahan ko dahil alam kong pinagtulungan ka lamang ng 3 barumbadong yon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kumakain ng karne ng tao. Tsaka, ang mabuti pa ay kumain ka muna. Kahit kaunti lang. Nagluto ako ng lugaw at alam kong nagugutom ka na. Sa susunod ko na lamang ipapaliwanag ang lahat kapag maayos ka na. 2 araw ka na kasing tulog. Mabuti na lamang at agad kong nakuha ang bala sa iyong tagiliran. Kung hindi ay baka ito pa ang magiging sanhi ng iyong ikamatay. Nagulat na lamang siya sa nalaman sa babae kung ganoong 2 araw na siyang tulog at ibig sabihin malalim talaga ang sugat niya. Sa isipan niya ay pihadong nag-aalala na si Jerry sa kanya dahil hindi siya nakapasok. O malamang ay siya ang pinaghihinalaan sa pagkamatay ng 3. Ano ba talaga ang nangyari? Diretsahin mo na nga ako at pwede bang magpakilala ka muna? Paano kita bang pagkakatiwalaan kung ganitong pangalan mo ay hindi ko pa alam? Pasensya na. Ako nga pala si Rosa. Kumain ka muna at mamaya. Ngayon na, sabihin mo na sa akin ang lahat. Bakit kailangan pang mamaya? Tigas ng ulo mo eh. Siya, sige na nga. Makinig ka. Sinabi sa kanya ni Rosa na napadaan lang sila sa lugar para sana umuwi na sa kanilang baryo. Doon rin daw kasi ang daan nila sa bakanting lote upang makarating sa kanila. Hiwalay naman sa landas na tinatahak niya upang makauwi sa bahay na kanyang tinutulugan. Sa katunayan nga raw, ay matagal na nga pala ito doon. At binabantayan lamang ang 3 kalalakihan dahil sa pakiwari nila ay may hindi magandang gagawin. Nang dumaan daw siya at hinarang, ay susugod na daw sana ang mga kasama niya sa 3 lalaki. Dahil alam nila na di niya kakayanin ngunit mali ang kanilang hinala. Dahil sa mabilis lamang daw niya yung napatumbang lahat. Ngunit hindi daw nila inaasahan ang sumunod na nangyari. Binaril kasi siya kaya naghudyat siya sa mga kasama upang sugurin ang bumaril sa kanya dahil nagbabalak pa itong iputok muli ang hawak niyang baril. Agad ngang nilundagan niyon ng isa niyang kasama at pinagkakalmot at dahil sabik sa karne ng tao ay hindi na raw niya nagawang pigilan ang mga kasamang nilantakan ang 3 salarin sa pagkakabaril sa kanya. Totoo rin daw na isa siyang aswang, ngunit hindi pa niya nagawang kumain ng karne ng tao. Sakaling abutin man daw siya ng pagkaaswang, ay tanging mga alaga nilang manok at baboy ang siyang pinagtitiisan niya hanggang sa bumalik muli siya sa normal na dalaga. Kung ganoon, nasan ako ngayon? At saka bakit nyo sila pinaslang? Ako ang paghihinalaan ng mga katrabaho ko at ni boss dahil sa ginawa nyo. Huwag kang mag-alala. Nababagay lang sa kanila ang mga ginawa namin.
Kami na ang bahalang umayos ng problemang ginawa namin para hindi ka madamay. At oo nga pala, narito ka ngayon sa aming baryo. Dito ka namin dinala dahil wala naman kaming alam na pagdadalahan sa'yo. At hindi rin namin alam kung saan ka nanggaling. At oo nga pala, ano ang iyong pangalan? Ako si Baldo. Dayo lang ako sa syudad at nagtatrabaho sa isang sikat na kainan doon. Pasensya ka na sa inasta ko ha. At salamat din sa pagtulong at paggamot sa akin. Siguro, patay na rin ako kung di dahil sa inyo, Rosa. At oo nga pala, sinabi mong dito mo ako dinala sa baryo nyo. Ibig sabihin, pansamantalang natigil siya sa sasabihin. Agad namang nahulaan ng babae ang laman ng kanyang utak. Oo. Aswang lahat ang nakatira dito at kabilang na ako roon. Sa katunayan ay kilala ka ng aking mga magulang. Anak ka ni Apong Mundo na isang albularyo, tama ba? Teka, o paano? Paano nila nalaman? Nagkita na ba kami? Ayon sa kwento ni Itay, ay dating magkaibigan ang angkan nyo. At angka namin, pero naging mortal lang na magkaaway dahil sa hindi pagkakaunawaan. May ibang aswang kasing nagmula sa ibang angkan na pumapas lang ng mga tao. At lahat ng iyon ay sa angka namin ibinibintang. Kaya ganun na lamang ang galit ng angkan nyo sa amin. Kung ganun, ama mo rin ang siyang namumuno sa angkan nyo? Tama ka. Mortal na magkaaway ang mga angka na pinagmula natin. Pero dahil iyon sa mga nasasakupan yung mga hayop sa laman. At iyon ang hindi mapapayagan ng aming angkan. Bilang mga albularyo, ay trabaho namin ang protektahan ng mga taong namumuhay ng tahimik mula sa angkan ng mga aswang. Kaya namin kayo tinutugis. Ngayon ko lang din nalaman na iba pala ang siyang gumagawa ng kasakiman at hindi nagmula sa inyong angkan. Napatango na lamang ang dalaga dahil sa tinuran niya. Magkagayon man, ay hindi naman siya nabahalang nasa angkan siya noon ng mga aswang dahil sa ipinapakitang kabutihan ni Rosa sa kanya. Makalipas ang 2 pang araw na pananatili niya roon, ay naging maayos na rin ang kanyang pakiramdam. Wala na masyadong nararamdaman siyang sakit mula sa sugat na tama ng bala. Nagpasalamat rin siya kay Rosa sa pagsagip at pag-aalaga sa kanya noong muntik na siyang mapahamak. Nakilala niya rin ang iilang mga nakakatandang aswang na namumuno roon. Kabilang na nga ang mga magulang na Rosa. Doon niya rin nalaman na tama ang sinasabi ni Rosa. Kaya pala naging magkalaban ang kapwa angkan dahil sa hindi pagkaunawaan gawa ng iilang aswang na gumagambala sa mga tao na hindi naman pala kabilang sa angkan nila Rosa. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Rosa. Kung hindi dahil sa'yo, malamang wala na rin ako ngayon. Tatanawin kong itong isang malaking utang na loob sa'yo. Salamat din sa pag-aalaga at pagtanggap nyo sa akin dito sa baryo nyo. Paumanhin rin sa inasta ko nitong nakaraan dahil nagulat lamang ako sa ginawa ng mga kasamaan mo sa mga katrabaho ko. Ngayon napag-isip-isip ko na kung bakit. Kailangan ko na rin sigurong tanggapin ang alok ni Ama bilang kapalit niya sa pamumuno sa aming angkan. Walang anuman, Baldo. Ang mahalaga ay nasabi na namin sa iyo ang matagal na naming naisabihin sa iyong mga magulang. Hindi nga lang kami makahanap ng tamang pagkakataon dahil mas nananaig ang galit sa puso ng iyong ama. Baka sa pagkakataong ito ay maliwanagan siya kung ikaw mismo ang magsasabi sa kanya ng lahat. Mag-iingat ka, Baldo. Sana ay magtagumpay ka bilang isang magiting na albularyo. Katulad ng iyong ama na ilang dekada nang namumuno hanggang sa muli nating pagkikita.
Magalang na nagpaalam si Baldo sa mga magulang ni Rosa, pati na rin sa ilang nakakatandang namumuno roon. Malaki rin ang pasasalamat niya sa mga ito dahil sa kanila. Kaya siya nakaligtas mula sa pagkakabaril sa kanya ni Goryo. Malaki talaga ang naitulong ng mga langis ng mga aswang sa agarang paghilom ng kanyang sugat. Tumatak rin sa isip niya ang mukha ni Rosa. Tila umibig siya sa babae sa unang pagkakataon. Pinangako niya sa sarili na hahanapin niya muli ang babae kung sakaling makausap na niya ang kanyang mga magulang. Ang babae rin ang naging dahilan kung bakit napilitan siyang tanggapin ang pagiging pinuno na iniaatang sa kanya ng kanyang amang si Apong Mundo. Sa isip-isip niya ay maaaring magtagpo muli ang landas nila ni Rosa dahil ang magulang din ng babae ang isa sa namumuno sa kanilang angkan. Matapos ang pamamaalam ay agad na ngang binaybay ni Baldo ang daan. Naisipan kasi niyang dumaan muna sa kanyang pinagtatrabahuhan upang ipagbigay alam ang kanyang pag-alis upang hindi na umasa pa ang mga ito na magtatrabaho pa siyang muli roon. Sumama rin sa kanya si Rosa dahil katapat lang rin pala ang pinagtatrabahuhan niyang kainan. Ang pinagtatrabahuhan din ito, isa yung patahian ng damit. Habang nasa daan ay hindi na nagpapigil pa ang binata at buong loob niyang sinabi sa dalaga ang nilalaman ng kanyang puso. Rosa, una sa lahat, nais ko magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Gusto ko rin sanang ipagtapat sa iyo na sa unang kita ko pa lang sa iyo ay nabihag mo na agad ang puso ko. Alam kong masyadong mabilis pero iyon ang totoo. Hayaan mong pag napaalam ko na sa aking ama ang lahat ay hihingi ako ng basbas sa mga magulang mo upang ligawan ka. Sana lamang ay pumayag ka, Rosa. Baldo, maaaring tama ka. Masyado ngang mabilis para sa atin ang lahat pero may nararamdaman din ako para sa'yo. Pero alam mong hindi pwede dahil magkaibang angka nating pinagmulan. Pero kung pahihintulutan ng tadhana at mababasbasan ng ating mga magulang, hihintayin kita. Sa ngayon kailangan muna nating piliin ang ating mga tungkulin sa ating mga angkan. Sana lamang ay hindi magbabago ang nararamdaman mo para sa akin. Mahal kita pero hindi pa pwede. Saktong nagkaaminan sila at hindi nila namalayan na nakarating na pala sila sa bayan kung saan sila nagtatrabaho. Marangal na nagpaalam sila sa isa't isa, ngunit hawak nila ang pangakong magkikita pang muli. Ayaw man nilang maghiwalay sa sandaling iyon, ngunit ipapaubaya na lamang nila sa tadhana kung kailan sila magkikitang muli. Agad namang pumanhik si Baldo sa loob ng kainan kung saan siya nagtatrabaho. Sinalubong siya ng mga nagtatanong na tingin ng kapwa niya mga trabahador doon. Ngunit ngiti lang ang iginanti niya sa mga ito. Baldo, mabuti naman at pumasok ka na. Wala ka bang pinsala? Mabuti na lamang pala at sinagip ka ng mga pulis mula sa grupo nila Goryo. Yun nga lang at minalas sila dahil nang laban pa daw sila eh. Pag-inggit at galit nga naman ang pinairal ay tiyak walang magandang kahahantungan. Kumusta ka? Ayos lang ako, Jerry. May tama ako ng baril pero maayos na. Salamat na lang sa nagligtas sa akin. Ang totoo niyan ay dumaan talaga ako dito upang personal na magpaalam sa inyo. Nais ko sanang bumalik na sa amin. Baka kapag nalaman kasi ng mga magulang ko ang nangyari, ay mag-alala sila ng sobra. Kaya ako na lang ang
uuwi doon. Salamat sa maikling panahon na naging tunay kitang kaibigan. May hihingin lang sana akong pabor sa'yo. Pwede bang pakitingnan si Rosa? Yung dalaga dyan sa kabilang patahian? Nako, kahit sino namang magulang siguro ay mag-aalala kapag ganyan ang sinapit. Malas nga lang nang nagtambang sa'yo at natsimpo ang naroon ng kapulisan. Kaya nauwi silang bangkay na lamang. Bukod pa doon, ay nilantakan pa sila ng mababangis na hayop. Grabe pala ang sinapit nila. At tungkol naman sa dalagang sinasabi mo, bakit? Tinamaan ka na ba? Biro lang. Ako na ang bahala sa kanya. Kung sino man ang dalagang yon. Pihadong maganda din yon. Dahil pugi ka rin eh. Tsaka kaibigan, dalaw-dalawin mo rin kami rito paminsan-minsan. Mamimiss ka namin. Huwag kang mag-alala kaibigan. Kapag nakachimpo ay dadalaw ako dito sa inyo. At tungkol naman sa kanila ni Goryo ay ikinalulungkot ko ang nangyari. Matapos niya kasi akong mabarel ay nawala na agad ako ng malay. Kaya di ko na nakita pa ang sumunod na mga nangyari. Matapos mamaalam kay Jerry at sa ilan pang mga kasama sa trabaho, nilisan na niya ang lugar upang umuwi na sa kanilang probinsya. Wala naman siyang naging problema sa pagkapaslang kila Goryo at sa grupo nito dahil biktima lang din siya. Malas nga lang ng grupo ngayon dahil alagad pala ng batas ang mga kalahi ni Rosa na siyang pumaslang sa kanila. Kaya walang naging aberya doon. Lula ng bus ay sumakay siya at umupo sa gilid katabi ng bintana. Gusto niyang makapag-relax kahit papano. Wala naman siyang naging problema sa pamasahe dahil kahit papaano ay naipon niya ang naisahod niya sa ilang araw na pagtatrabaho niya sa kainan. Hanggang sa muling sumagi sa isipan niya si Rosa. Nais niyang makasama ito pero hindi pa marahil iyon ang tamang pagkakataon. Kailangan pa niyang sabihin sa angka nila ang tungkol sa maling hindi pagkakaunawaan ng angka nila at angka ni Rosa. Biktima lang rin ang magkabilang angkan dahil sa paglalansi ng iilang mga walang pusong aswang. Masyado silang naging hayok sa laman ng tao. Kaya nagagawa nilang pumaslang at ibintang sa angka ni Rosa na siyang ikinainit naman ng angka niya bilang mga albularyo. Balak na sana niyang ipikit ang mata at matulog ngunit biglang tumigil ang bus na sinasakyan niya. Ilang sandali pa ay may umakyat na 6 na kalalakihan at tinanong ito ng konduktor kung saan bababa. Pero masasamang tingin lang ang ipinukol ng mga ito dito. Sa tagpong iyon ay masama na ang kutob niya na mayroong hindi magandang mangyayari. Kita niya rin kasi kung paano tingnan ng mga kalalakihang iyon ang mga pasaherong sakay ng bus na animoy binibilang kung ilan sa kanagbubulungan ang mga ito. Sa isiping iyon ay inihanda niya ang sarili bilang anak ng albularyo. Ay ramdam niya ang masamang aura mula sa mga kalalakihan. Hindi nga siya nagkamali dahil makalipas ang mahigit kumulang kalahating oras na biyahe ay sumigaw ang isa nilang kasamahan at ipinatigil nito ang bus. Wala namang nagawa ang driver kundi sumunod sa gusto nito dahil tinutukan niya ng patalim sa bandang liigan. Halos mabingi naman siya sa sigawan ng mga pasahirong naroon noong ilibot niya ang paningin. Pasimple niyang kinuyom ang kanyang kamao at nang muli niyang ibaling ang kanyang paningin sa mga lalaki ay hindi naman siya masyadong nagulat dahil sa pag-iba ng wangis ng mga ito. Naging pula ang kulay ng kanilang mga mata
at naging maputla rin ang kulay ng kanilang balat. Kapansin-pansin rin ang paghahabaan ng kanilang kuko at pagbangis ng kanilang aura na handa ng sunggaban ang ilang pasahero. Nagbigkas siya ng ilang orasyon na natutunan niya mula sa kanyang ama. Iyon ay pamakod at pampuder. Kahit papaano ay malaki ang naitulong nun dahil sa parang natuod ang mga kalalakihan na alam niyang may lahing gabunan dahil sa kaya niya lang mambiktima kahit tirik ang araw. Pagkatapos nun ay kalmado siyang tumayo at tumungo sa kinaroroonan ng isa at sa kanya ito sinipa palabas ng bus. Nang muli naman niyang tingnan ang mga pasaherong naroon ay kita niya kung paano ang mga iyong manginig dahil sa takot at nag-umpukan sa dulo ng bus. Huwag kayong matakot, hindi nila kayo mahahawakan dahil nakapako sila. Ang mabuti pa ay tulungan niyo akong itapon sila sa labas upang diretso na tayo sa ating biyahe. Huwag kayong mag-alala dahil ligtas na kayo. Nagsiangila naman ang mga gabunang naroon dahil sa sinabi niya. Idagdag pa na isa sa kasama nila ang sinipa niya kaya ito tumilapon sa labas ng bus. Ngunit wala silang magawa dahil sa tanging boses at mata lang nila ang kanilang nagagamit. Sinabi pa ng isa na papatayin daw siya ng mga ito. Oras na makaalis sila sa binitawan nitong orasyon na siya namang ikinatuwa at ikinailing niya. Sige, subukan mo. Hindi ka nga makaalis dyan sa kinatatayuan mo eh. Bakit ba kasi ang hilig niyong mambiktima ng tao? Swerte nyo lang at yan lang ang ginamit ko sa inyo dahil hindi ko dala ang gulok ni Itay. Ay nako, bakit hindi na lang kayo makontento sa mga ligaw na hayop sa gubat? Bakit kailangan tao pa ang inyong biktimahin? Ang lalakas ng loob nyo. Pasalamat kayo at hindi si Itay ang nakadaupang palad nyo. Dahil kung hindi, baka saan nyo pulutin ang mga ulo nyo. Magsibaba na kayo at huwag na muling manggulo pa dito. O baka gusto nyong sipain ko rin kayo palabas tulad ng isa nyong kasama. Pagkasabi nun ay nagbigkas rin siya ng orasyon pangpawala ng bisa sa bakod at puder na ginawa niya sa mga ito. Agad namang nakagalaw ang mga ito, ngunit masama ang ipinukol ng tingin sa kanya. Kalmado naman niyang hinarap ang mga ito na tila ba walang nangyari. May sasabihin pa ba kayo? O gusto niyong pagsisipain ko pa kayo palabas? Masyado na kayong mapaminsala. Lumabas na kayo bago pa magbago ang isip ko. Nag-unahan naman ang 4 pababa ng bus at ang isa naman ay marahan ang bawat hakbang. Bago pa makababa ay nagbanta ito na oras na magkita daw muli ang mga landas nila ay sisiguraduhin daw nilang pagsisisihan niya na ginawa niya iyon sa kanila. Masyado daw siyang pakialamero sa balak sana nila. Hihintayin ko ang oras na sinasabi mo at pagdating ng oras na iyon, sisiguraduhin kong ako ang tatapos sa inyo. Tandaan nyo yan. Wala na ngang nagawa pa ang mga gabunan kundi ang bumaba na lamang. Agad namang sinabi ni Baldo sa driver na ipagpatuloy na ang biyahe. Yung ibang pasahero naman ay todo pasalamat sa kanya ngunit ang iba ay nangangatog pa rin dahil sa takot. Ika pa ng iba ay swerte daw nila dahil nakasabayan sila nila na may karunungan sa paggamit ng mga orasyon kontra sa kaliwa. Dahil kung hindi, ay baka doon na magtatapos ang kanilang hininga. Tumango na lamang siya sa mga iyon
at saka muling bumalik na sa kanyang pwesto sa tabi ng bintana at ipinikit ang mga mata. Wala man lang siyang kabang naramdaman mula sa pagbabanta ng mga gabunan sa kanya. Sa isip niya ay handa na siya sa anumang oras, lalo't nakapagpasya na siya na magpapasanay siyang muli sa kanyang ama sa mga karunungang alam nito bilang isang albularyo at tagatugis ng mga nilalang na nasa panig ng kadiliman. Ilang oras pa ang lumipas ay nagising siya dahil sa pagbanggit ng konduktor sa pangalan ng kanilang probinsya. Agad niyang pinagbitbit ang dalawa niyang bag at saka bumaba. Bago pa man makababa ay nagpasalamat muli ang ilang mga pasahero sa kanya, kabilang na ang driver ng bus. Matamis na ngiti ang itinugon niya sa mga ito at marahang bumaba. Pagkaalis ng bus ay agad na siyang naghanap ng pangpasaherong tricycle upang magpahatid sa kanilang baryo. Hindi naman siya nahirapan pa dahil kilala sa kabilang probinsya ang kanilang angkan, kaya mabilis siyang nakahanap ng masasakyan. Pagkasabi ng lugar ay agad namang pinaharurot ng driver ang tricycle. Pagkalipas ng ilang minutong biyahe ay agad naman niyang narating ang kanilang baryo. Pagkabayad sa driver ay magalang siyang nagpasalamat at marahang naglakad upang umuwi na sa kanilang bahay. Iilan din sa kanilang baryo ang nakakita sa kanya at magalang siyang binati ng magandang araw. Ngunit ang mas nakaagaw ng pansin niya ay ang usap-usapan ng iilang matandang babae, ang tungkol sa kanyang ina na may malubha daw itong karamdaman. Mabilis ang ginawa niyang paglakad na halos patakbo na upang makarating agad sa kanilang tahanan. Ni hindi nga niya pinapansin ang mga iilang mga tao na bumabati sa kanya sa kanyang pagdating. Dahil ang nasa isip niya ay ang kanyang ina. Diyos ko, huwag naman sana. Huwag mo sanang pahintulutang tama ang narinig ko mula sa mga apong naririto. Nasambit na lamang niya. Pagkarating sa kanilang bakod, ay kapansin-pansin na agad na tila maraming tao ang nasa loob ng kanilang tahanan. Kumabog bigla ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Tay, nandito na ako. Nasaan ang inay? Ano ho ang nangyayari dyan? Sigaw niya habang papasok sa kanilang tahanan. Halos manlumo siya sa nadatnan. Malamig na bangkay na ang kanyang ina at nangingitim na rin ito. Napahagulgol na lamang siya ng iyak at napayakap sa inang wala ng buhay. Anak, wala na ang iyong inay. Hindi niya na nagawa pang labanan ng barang na nagpahirap sa kanya. Patawad, ngunit wala rin akong nagawa dahil kakauwi ko lang rin mula sa kabilang baryo. Dahil sa maraming napinsala ang mga aswang roon, nagawa ko ngang iligtas ang ibang tao. Pero yung sarili kong asawa, hindi. Patawad anak, patawad. Halos pumantig-antingan niya dahil sa narinig mula sa kanyang ama. Hindi pala simpleng kamatayan lang ang nangyari dahil may salarin palang dapat pagbayarin. Sino? Sino ang gumawa kay inay, tay? Pagbabayarin ko siya. Pagbabayarin ko siya, tay. Hagulhol na sigaw niya dahil sa hindi niya talaga makaya ang sitwasyong ganoon. Wala sa hinagap niya na mangyayari iyon sa pinakamamahal na ina. Halos pumutok ang kaugatan niya sa leeg dahil sa kakaiyak. Ang akala niyang kasiyahan ang bungad sa pag-uwi niya
Dahil tinatanggap na niya ang alok ng ama bilang bagong mamumuno, ay hindi pala. Isang delobyo pala para sa kanilang pamilya. Hindi ko pa alam, anak. Pero may hinala ako. Sa oras na mapatunayan ko na siya ang may kagagawan nito, ay dila lang niya ang walang latay. Papatayin ko siya sa kahit anong paraan. Napakabuti ng iyong inay para lang sapitin niya ito. Magbabayad ang sino mang may gawa nito. Pagbabayarin ko sila. Napahilamos na lamang ng muka si Baldo. Iyong ibang naroon ay nagsiiiyakan na rin dahil sa sinapit ng pamilya nila. Pinangako niya sa sarili na pag-aaralan niya ang lahat ng karunungan upang ipaghiganti ang kanyang ina. Ganun pa man, ay naiisip niya pa rin si Rosa. Alam niyang sa pagkasabi noon ng kanyang ama, ay may hinala siyang ang angka ni Rosa ang tinutukoy nito. Sa isip niya, ay pagkatapos mailibing ng kanyang ina ay sa kanya lamang kakausapin ng masinsinan ang kanyang ama. Hindi rin kasi matukoy ng ama niya ang eksaktong may kagagawa noon sa kanyang ina, dahil sa ang pinakamalakas na barang daw ang ginamit nito. Ganun pa man, ay may hinala daw ito kung sino dahil alam niyang iyon lang ang may kakayahang gumawa noon. Matapos ang tagpo ngayon, ay ibinurol na nga ang kanyang ina. Halos walang oras na hindi puno ang kanilang tahanan dahil sa dumadagsang bisitang nakikiramay sa kanila. Doon niya lang rin napagtanto na tunay ngang matulungin ang kanyang mga magulang dahil sa tuwing kinakausap siya ng mga taong naroon ay laging bukang bibig ng mga ito ang kabutihang ipinamalas ng kanyang mga magulang. Mataman niya ring sinisisi ang kanyang sarili dahil kung hindi lang sana siya umalis at tinanggap agad ang pagiging bagong pinuno, ay baka hindi sana nangyari iyon sa kanyang ina. Baka nailigtas pa niya ito mula sa salaring gumawa noon sa kanya. Walang araw na hindi siya napahagulgol ng iyak, lalo kapag mataman niyang tinitingnan ang kabaong ng kanyang ina. Napahid na lamang niya ang mga luha niya noong marahang tinapik ng kanyang ama ang kanyang balikat. Sige lang, nak. Iiyak mo lang yan. Maski ako ay nasasaktan rin dahil sa di inaasahang pagkawala ng iyong inay. Wala man lang akong nagawa upang iligtas siya. Masakit dahil nagawa kong tulungan ng ibang tao. Pero yung ina mo, hindi. Pero baka panahon na talaga niya. Walang sino man ang makakapagpabago kapag tadhana na ang may gawa. Marahil ay ito na talaga ang pasya ng may likha. Nakunin na ang hiram na buhay ng iyong ina. Ang hindi lang katanggap-tanggap ay yung sa masakit na paraan siya nawala. Yun ang atay eh. Iniisip ko rin na kung sana hindi na lang ako umalis. Baka hindi humantong sa ganito. Kung sana ay tinanggap ko na lang ang alok mo, di sana baka buhay pa si inay at masaya tayo ngayon. Kasalanan ko ang lahat ay pinagpalit ko kayo sa balik ko kong desisyon na wala namang palang kahahantungan. Kung kailan gusto ko nang tanggapin ang pagiging katulad niyo, ay saka naman pala nawala si inay. Kung sana hindi na lang ako naging matigas noon. Pangako, ipaghihiganti ko si inay. Pagkatapos ng libing, ay handa na akong magsanay bilang kapalit niyo sa pamumuno dito, tay. Hahanapin ko ang salarin at ako mismo ang maniningil sa kanya sa ginawa niyang ito.
Wala siyang karapatang kunin sa atin ang inay ko, na ang ginawa lang ay tumulong at magpakita ng kabutihan sa mga tao. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Maging ako noong una ay sinisisi ko rin ang sarili ko, pero hindi pala dapat. Ang dapat managot sa nangyaring ito ay ang salarin sa pagbarang sa iyong inay. Masyado na silang sakim sa kapangyarihan. Hayaan mo, pagkatapos ng libing ay ituturo ko sa iyo lahat ng nalalaman ko. Ipaghihiganti natin ang iyong inay. Pangako yan na anak. Mabibigyan ng hustisya ang pagkawala niya sa kahit anong paraan. Buhay ang kinuha, kaya buhay din ang kabayaran. Sa sinabing iyo ng kanyang ama, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Taimtim rin siyang nanalangin at nagpasalamat sa may likha. Dahil kahit wala na ang kanyang inay, ay nariyan pa rin naman ang kanyang ama na laging nakaalalay sa kanya. 9 na araw ang eksaktong guguguli nila para sa burol ng kanyang ina. Sa 10 araw ay siyang pagkalibing dito. Dinadagsa pa rin ng mga kaangkan nila ang kanilang bahay, at iyon ay bumiyahe pa mula sa malalayo upang makiramay lamang sa kanilang pamilya, lalo iyong mga natulungan ng kanyang mga magulang. Nang dumating ang 9 na gabi ng burol, ay may hindi inaasahang bisita silang nakiramay. Wala sa hinagap niya na pumunta sila Rosa at iilang ang kanya, kabilang ang mga magulang nito sa kanilang bahay upang makiramay. Ngunit nagulat lamang siya sa inasta ng kanyang ama. At ang lakas pa talaga ng loob niyong pumunta dito. Matapos niyong gawin ito sa asawa ko, wala na kayong hiya. Umalis na kayo habang nakakapagpigil pa ako. Kunting respeto naman sa burol ng asawa kong pinaslang nyo. Mga wala kayong puso. Hindi niya inaasahan na ganun ang magiging bungad ng ama niya sa mga angkan nila Rosa. Halos bulong-bulungan rin ng mga naroon ang inasta ng kanyang ama. Nakaramdam tuloy siya ng hiya kay Rosa dahil nung tingnan niya ito ay nakayuko lang ito. Tay, uminahon ho kayo. Walang kasalanan ng angkan nila Rosa sa pagkamatay ni inay. Nakakahiya ho sa mga narito. Alam kong marami kayong hindi pagkakaunawaan, pero mali ho ata ang bungad yun sa kanila. Nakakahiya ho. Anong mali ha, Baldo? Alam mo ba ang pinagsasabi mo? At sinong Rosa ang sinasabi mo? Iyan bang anak na pumaslang sa iyong ina? Kailan pa? Kailan pa kayo nagkakilala? Huwag mong sabihin na ginamitan ka rin niya ng alindog upang makuha ang simpatya mo. Puti na, Baldo. Wala kang alam sa lahat ng ito. Ngayon, kakampihan mo pa ang mga hayop na yan? Ay mali. Dahil hindi lang basta hayop ang mga yan. Mga demonyo ang bagay na itawag sa kanila. Mga alagad ng dilim. Pinaslang nila ang iyong ina. Ang ina ng sinasabi mong Rosa. Ang tanging may kakayahang gumamit ng pinakamatinding barang na pumaslang sa iyong ina. Kaya wala silang karapatan na tumapak sa pamamahay natin. Ni sa kaduluduluhan ng nasasakupan ko. Mawalang galang na ho, Apong Mundo. Narito po kami upang makiramay, hindi para magdulot ng gulo. Kunting respeto naman ho sana. Tsaka magdahan-dahan ka naman sa sinasabi mo. Walang kinalaman si ina sa ibinibintang mo sa kanya. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng iyong asawa. Matagal na hong tinalikuran ni inay ang pagiging mangbabarang. Ang sakit nyo naman ho magsalita.
Tama si Rosa, Itay. Mababait po ang mga magulang at ang kanila. Panahon na rin siguro para malaman niyo ang buong katotohanan. Abay, tingnan mo nga naman. Ganyan ka ba pinalaki ng iyong mga magulang, Rosa? Hindi na ako magtataka kung bakit ganyan ka. Kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. At ano, Baldo? Anak kita, bakit tila yata kinakampihan mo pa ang mga yan? At anong katotohanan ang sinasabi mo? Sige, sabihin mo sa akin. Wala na ngang nagawa pa si Baldo, kundi ang sabihin lahat ng nalalaman niya tungkol sa angkan ni Rosa. Tumulong na rin sa pagpapaliwanag ang mga magulang nito, maging si Rosa. Noong una ay hindi pa rin nagpatinag ang ama niya, ngunit kalaunan ay nanlambot din ang puso nito. Lalo nung malaman niyang muntik na ring mamatay si Baldo. Kung hindi lamang siya sinagip ni Rosa at ginamot ng mga magulang nito. Doon lang rin naliwanagan ang ama niya na biktima ang pareho nilang angkan ng mga nilalang na tunay na salarin sa lahat ng kaguluhan. Halos ilang dekada din daw siyang nagtanim ng galit sa mga ito na wala naman palang katuturan. Sa huli ay nagkapatawaran ang kapwa-panig at muling naging magkasangga tulad ng dati. Humingi rin ng paumanhin ang ama ni Baldo sa lahat ng naroon dahil sa pagsagawa niya ng maling paratang at pagsimula ng kumusyon. Pagkatapos nun ay nagyakapan muli ang dating magkaibigan na parehong ama ni Rosa at ama ni Baldo. Natuwa naman ang mga nakikiramay doon dahil sa nasaksiyan. Sinabi rin ng ama ni Baldo sa pamilya ni Rosa na doon na sila matulog upang makadalo bukas sa libing ng ina niya at hindi naman sila tumutulpa. Gabi na rin kasi kaya kailangan din nilang makapagpahinga. Kahit naman daw kasi ng mga aswang sila, ay nasanay na silang mamuhay bilang normal na tao. Dahil sa hindi naman sila gumagawa ng masama. Nang gabing iyon, ay kinwento ng ina ni Rosa na matagal na raw niyang itinigil ang pambabarang dahil ayaw niyang umabot sa puntong isa sa pamilya niya ang makarma dahil sa masama niyang gawain. Kaya mula noong magpasya siyang tumigil ay inilibing niya sa sementeryo ang kanyang aklat na itim, kung saan naroon na paloob lahat ng karunungang itim na kanyang ginagamit. Kung ganoon, maaring may nakakuha o nakahukay ng librong sinasabi mo at siyang bagong gumagamit ng karunungang itim. Matagal mo na palang itinigil, ay maaaring matagal na rin pala tayong pinapaigot ng kung sino man ang gumagamit nun ngayon. Nagtanim pala ako ng galit sa inyo na wala naman pala talaga kayong kasalanan. Patawarin niyo ako sapagkat biktima lang rin ako. At salamat sa pagsagip niyo sa anak ko. Utang ko sa inyo ang buhay niya. Wala hong problema, ayaw na pong mundo. Ang mahalaga ho ay nagkaayos na muli kayo ni Itay at Inay. Ngayon, ang magagawa na lamang muna natin ay alamin kung sino ang nakahukay ng aklat na iyon at gumagamit ng karunungang itim. Marahil ay siya rin ang salarin sa pamamaslang sa iyong asawa. Huwag ho kayong magalala dahil kasangga niyo kami sa laban niyo. Napaisip naman si Baldo sa usapan ng magkabilang panig. Doon lang rin pumasok sa isip niya ang grupo ng kalalakihang nakasabayan niya sa bus. Kaya ikinwento niya ito sa mga kausap at doon lang rin nila napagtanto na maaaring ang grupo ng mga gabunang iyon ay may iba pang namumuno. Tinanong rin siya ng ama niya kung natatandaan pa ba niya ang itsura ng mga ito at tumango naman siya bilang isang tugon.
Maaaring sila ang makakapagturo sa atin kung sino talaga ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi naman sila siguro mambibiktima sa kalagitnaan ng araw kung walang nag-uutos sa kanila. Sumang-ayon naman sila sa tinura ni Rosa dahil may punto naman ito. Dahil wala namang maglalakas loob na gawin ang pambibiktima ng mga tao kung walang namumuno sa likod ng mga ito. Nakabuo sila ng isang plano. Kailangang maituro ni Baldo kung sino ang mga tinutukoy nitong nakaharap niya sa bus. Iyon kasi ang kailangan nilang manmanan at baka sakaling sila ang magdadala sa kanila sa mismong nakakuha ng librong itim na dating hawak ng ina ni Rosa. Matapos makapaghapunan ay pinagpahinga na ng ama ni Baldo ang pamilya ni Rosa sa isang bakanting silid sa kanilang bahay. Alam din kasi nilang pagod din ang mga iyon dahil sa napakalayo pa ng binyahe. Salitan din kasi sila ng ama niya sa pagbabantay sa burol ng kanyang ina. Hindi naman kasi pwedeng hayaan lang nila na ang kanila ang magbantay dito. Dahil sa daming dumadagsa na bisita at kailangan sila mismo ang humarap sa mga ito bilang sila ang namatayan. Siya muna ang naunang naidlip at sinabi ng kanyang ama na gigisingin lang daw siya nito kapag inaantok na ito. Makalipas nga ng ilang oras na pagkakaidlip ay nagising siya nang maramdaman ang mabining tapik sa kanyang balikat. Ikaw pala, tay. Sige na, umidlip muna kayo at ako na ang haharap sa mga bisita. Tumango naman ang kanyang ama bilang tugon. Nagtimpla muna siya ng kape saka hinarap ang pagsidatingan ng mga nakikiramay sa kanila. Halos hindi sila masyadong makakilos dahil sa dami ng tao roon. Ngunit naagaw ang atensyon niya sa isang bisita na pilit na nakangiti sa kanya. Alam niyang pilit lang ang ngiti nito dahil kilala niya ang kaibigan niya ngayon noong nagtatrabaho pa siya sa kainan. Oh, kaibigan, ano't naparito ka? Ang layo-layo ng lungsod pero nakarating ka dito ha. Paano mo na lamang narito ang bahay namin? Nakikiramay ako, tol. Ang totoo niyan, kaya ako naparito dahil may mahalaga sana akong sasabihin sa iyo, tol. Maaari bang makausap kita ng masinsinan? Iyong tayong dalawa lang. Kunot noon namang napatango siya sa sinabi ng kaibigan. Bago sila tumungo sa likod ng bahay kung saan may upuan na gawa sa kawayan, ay inalok muna niya ito ng kape pero tinanggihan siya nito. Napansin niya rin ang kakatuwang paglingalingan nito sa mga tao roon sa lamay na animoy may pinagtataguan. Pagkarating sa likod ng bahay ay doon niya ito kinausap para kasing may bumabagabag sa kaibigan niya na nais sabihin sa kanya. Jerry, ano ba talagang sadya mo at naparito ka? Ang layo kasi ng lungsod sa probinsya namin eh. Tsaka, ni minsan, hindi ka pa nakapunta dito. Paano mo nalaman ang address namin at sa kailaliman pa ng gabi? Nagulat na lamang siya sa inasta ni Jerry. Dahil sa napahagulgul ito ng iyak. Nagtaka siya sa reaksyon nito dahil wala naman siyang sinabing hindi nito nagustuhan. Baldo, patawarin mo ako. Sana pagkatapos ng lahat ng aaminin ko sa'yo, ay magkaibigan pa rin tayo. Hindi ko na kasi kaya pang pinapagawa sa akin ni Inang eh. Masyado na akong sinusugid ng konsensya ko. Ano ba kasi yan, Jerry? May dapat ba akong malaman? Tsaka, ano ang tungkol sa pinapagawa sa'yo ng inang mo? Kasi
Naparito ako para sabihin sa iyo ang lahat-lahat. Sawa na ako maging sunod-sunuran sa mga pinapagawa sa akin ni Inang. Masyado na siyang sakim sa lahat ng bagay. Pati ako, ay ginagamitan na rin niya ng mga karunungang itim. Alam kong alam na niya na narito ako ngayon. Kaya makinig ka ng mabuti sa mga sasabihin ko. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Jerry? Sige na, diretsahin mo na ako. Naguguluhan na ako sa iyo eh. Kasi si Inang ang may kagagawa ng lahat kung bakit naging magkagalit ang angkan ni Rosa at angkan ni Baldo. Masyado na siyang ganid sa karunungang itim. Matagal na niyang pinapaikot ang mga angkan niyo sa mga palad niya. Siya rin ang dahilan ng pagkapaslang ng iyong ina. Pinigilan ko siya, Baldo. Pinigilan ko siya pero wala man lang akong magawa. Tuwing ginagamitan niya ako ng mga orasyon niya. Patawarin mo ko kung inilihim ko sa iyo ang lahat. Misyon ko kasi ang sundan ka. At hindi totoong matagal na akong nagtatrabaho sa kainan. Ang totoo talaga niyan ay magkaparehong araw tayong pumasok roon. Alam ko rin ang nangyari noong tinambangan ka ng grupo nila Guryo. Gusto kitang tulungan noon dahil sa kahit papaano ay nakita ko sa iyo ang katauhan, ang tunay na kaibigan, pero tulad ng sinabi ko ay wala man lang akong magawa dahil hawak ako sa liig ng sarili kong ina. Patawad, Baldo. Patawad. Hindi na namalaya ni Baldo na umaagos na ang kanyang luha dahil sa ipinagtapat ng naging kaibigan niyang si Jerry. Masakit ang kanyang kalooban dito pero wala siyang magawa dahil tulad nila ay biktima rin ito. Ang masahol pa ay sarili pa mismo niyang ina ang nagpapahirap sa kanya. Kita niya rin sa mata ng kaibigan na walang pahid ng kasinungalingan ang pinagsasabi nito. Nagulantang na lamang siya sa sumunod na nangyari. Bigla kasing tumulo ang itim na likido sa ilong ni Jerry at nagsusuka na rin ito ng iilang insekto tulad ng ipis. Halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinauupuan dahil sa nasaksiyan. Maya-maya pa ay nakita na lamang niya kung paano ito lumuha ng dugo saka bumagsak sa kanyang harapan. Nanginginig ang buo nitong katawan at nagsitubuan ang mga butlig sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ang lumipas ay kusang napipisa ang mga butlig na iyon at nagsilabasan ang mga uod. Pero ang higit na nagpasindak sa kanya ay ang pagngiti ng kanyang tinuring na kaibigan. Wala man siyang narinig mula rito pero nababasa niya ang salitang binibigkas nito sa kanyang labi. Ang salitang patawad, at tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga. Wala man lang siyang nagawa kundi ang tingnan ang sinapit ng kanyang kaibigan. Ang kaninang sindak na naramdaman niya ay napalitan niyo ng galit. Galit dahil sa pagpaslang sa kanyang ina at galit dahil sa pagpaslang sa naging tunay niyang kaibigan. Pangako, Jerry, ipaghihiganti ko kayo ng inay sa inang mo. Wala siyang puso. Sarili kanyang anak, pero nagawa pa rin niya sa iyo to. Pagbabayarin niya ito ng mahal. Pagkatapos noon ay binahid niya ang kanyang luha. Babalik na sana siya sa loob upang ipagbigay alam sa kanyang ama ang lahat. Ngunit naagaw ng pansin niya ang hawak na papel ni Jerry na tuluyan na ngang wala ng buhay. Kinuha niya iyon at binuklat. Baryo 11. Purok ilang-ilang. Gustaba M. Patawad, kaibigan. Sana ay mabasa mo ito. Hangad kong maging matagumpay kayo sa pagsupil sa aking inang. Ito ang address at ang pangalan ng aking inang. Sakaling wala na ako, ay masaya ako dahil kahit papaano'y naging magkaibigan tayo kahit sa maikling panahon lamang.
Napahagulgol na lamang siya dahil sa nabasa niyang sulat mula sa kaibigan. Sinabi niya sa sarili niyang ipaghihiganti niya ang mga inosenteng taong nadamay dahil sa kasakiman ng nagngangalang Gustaba na ina ni Jerry. Isinilid niya iyon sa bulsa niya tsaka marahang pumanhik sa loob upang gisingin ang kanyang ama. Nang sa ganoon ay maorasyonan ang bangkay na katawan ng kaibigan niyang si Jerry. At para maipagbigay alam na rin ang lahat ng nalalaman dito. Gulat ang namutawi sa ama niya nang sabihin niya iyon. Maging ang pamilya at iilang kasamahan ni Rosa ay iyon din ang naging reaksyon. Agad naman nilang ginawa ng kabaong nagawa sa tabla si Jerry. Pagkatapos noon ay inalaya nila ito ng taimtim na dasal. Napagpasyahan rin nila na isabay na lamang ito sa libing ng kanyang ina kinabukasan. Kinaumagahan ay umaga pa lamang ay nagsipaghanda na ang lahat para sa gagawing paghatid sa kanyang ina at sa kaibigang si Jerry sa huling hantungan. Napakarami ang nakilibing sa kanila. Bumuhos din ang mga luha at may iilan pang ang nahimatay dahil sa hindi matanggap na nangyari sa dalawang bangkay. Masakit man para kay Baldo ang pagkawala ng mga mahal niya sa buhay, ay pinatatag niya ang kanyang kalooban. Hindi maaaring mapunta lamang sa wala ang lahat ng kanilang dinanas. Magpakatatag ka, Baldo. Kayo ng iyong ama. Alam ko malalampasan mong lahat ng ito. Nandito lang ako handang makiramay sa'yo. Salamat, Rosa. Salamat. Iyon na lamang ang mga katagang nabigkas niya sa katuluyang napahagulgol sa balikat ni Rosa. Makalipas ang isa pang araw, ay napag-usapan nilang muli ang gagawing hakbang upang hanapin ang lugar, pati ang nagngangalang Gustaba na siyang salarin ng lahat. Lahat ng naroon ay halos galit ang naramdaman. Sinabi naman ng ama niya na tuturuan na daw siya ng mga taglay nitong kakayahan bilang pinuno ng albularyo sa araw ding iyon. Dahil sa susunod na linggo na nila tutugisin ang mambabarang na si Gustaba. Hindi naman siya nahihirapan pang matuto dahil kahit papaano ay alam niya na rin gamitin ang mga itinuro sa kanya. Makalipas ang 8 araw, na pagsasanay ay gamay niya lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa susunod pang araw ay siyang itinakda nilang araw upang puntahan ang lugar na nakasulat sa papel na nakuha niya sa kamay ni Jerry. Maaga silang natulog ng gabing iyon dahil kakailanganin nila ng lakas. Dahil alam nilang mapapalaban sila sa mga alipores ni Gustaba. Kinabukasan nga ay hinanda na nila ang kanilang kagamitan. Naroon ang ilang buntot pagi, gulok, itak, karit at kawayang pinatulis ang dulo. Hindi kasi basta-basta ang susuungin nilang laban. Dahil alam nilang mga aswang din iyon. Namutawi na lamang ang ngiti sa kanilang labi nang may mga dumating pa mula sa angkan ni Rosa na mga kalalakihan. Halos nasa 80 ang bilang nila kung pagsasamahin ang 2 panig na angkan ng albularyo at aswang nasasama sa pakikipagdigma. Nang hapon din ngayon ay agad nga silang nag-upa ng bus. 2 bus ng kanilang binayaran upang puntahan ang address na nakasulat sa papel. Hindi naman sila nahirapan sa paghahanap dahil nasa kabilang probinsya lang ito, kung saan doon unang sumakay ang nakaengkwentro niyang mga gabunan noong sumakay din siya ng bus upang umuwi sa kanila. Pagkababa ay agad silang nagtanong-tanong sa mga tao roon kung saan nakatira ang nagngangalang Gustaba.
Hindi naman sila nabigo dahil may matandang babae ang nakapagturo sa kanila. Ngunit pinag-iingat sila nito dahil hindi daw basta-basta si Gustaba. Pagkarating pa lang sa bukana ng Baryo 11, ay ramdam na agad nila ang hindi kaaya-ayang mga presensya. Gamit ang kanilang nalalaman ay nag-usal sila ng pamakod at puder upang sa kanilang proteksyon kung sakaling biglaang sumugod ang nasa panig ni Gustaba. Nandito na tayo. Kailangang matapos na ang kahibangan ng Gustabang iyan ngayon. Masyado na siyang maraming atraso sa atin. Magsihanda na kayo. Lalaban tayo para sa ating katahimikan at mabigyan ng hustisya ang mga taong kanilang napaslang. Marami-rami rin sila rito. Ayon sa nararamdaman ko kaya, ihanda nyo ang inyong mga sarili. Agad na nga silang pumasok sa kaloob-looban ng baryo. Ngunit masuka-suka sila dahil sa hindi kanais-nais na amoy ng kapaligiran. Para kasing nabubulok na laman ng hindi mawari kung anong klase. Pero hindi sila nagpadaig doon. Pagkarating sa kalagitnaan ng baryo ay doon nila nakita ang isang matandang babae na kasing edad lang rin ng kanyang ama. May hawak iyon na itim na aklat at may kwintas na may palawit na mga pangil na hindi nila mawari kung sa anong klaseng hayop. Ikinagagala kong makita kayo rito sa aking teritoryo, Apong Mundo. Ganon din sa panig nyo, mga bangkilan. Mabuti naman at may nakapagturo sa inyo kung saan matatagpuan ang aking lugar. Huwag kayong mag-alala. Dahil inaasahan ko na talaga ang inyong pagdating. Mabuti naman at nagkaayos na kayo. At ngayon, ay nagsama pa talaga kayong mga mahihina. Hindi kami pumunta rito para makipag-usap sa'yo. Ikaw ba si Gustaba? Siyang tunay, Apong Mundo. Ako nga ang hinahanap nyo. Ito na ba ang anak mong pinamamanmanang ko sa inutil kong anak na si Jerry? Abay, napakagwapong bata. Tsaka diba ikaw si Rosa, ang iniibig ni Baldo? Huwag na kayong magtaka kung bakit kilala ko kayo at alam ko ang tungkol sa inyo dahil anak ko ang siyang nagbabalita sa akin. Iyon nga lang, at pinatay ko na. Traidor eh. Mas masahol ka pa sa hayop na demonyo ka. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Masyado ka ng perwisyo sa mga inosenteng tao. Pati mga walang kamuwang-muwang, dinadamay mo. Ganyan ka na ba kasakim sa karunungang itim? Na pati sarili mong anak ay kaya mong pahirapan at paslangin. At anong kasalanan ni inay sa'yo? Bakit mo siya pinaslang, ha? Pagbabayarin ka namin sa lahat ng ginawa mo. Ang tapang mo, Noy. Huwag kang mag-alala. Dahil alam ko rin ang balak niyong magsama sa huli ni Rosa. Pero ngayon pa lang, ay isinusumpa ko na sa oras na magkatuluyan kayo ay magkakaroon ng dilubyo sa bawat panig na kinabibilangan nyo. Wala pa akong isinumpa na hindi pa natutupad. Kaya mag-iingat kayo sa mga desisyon nyo. Walang hiya ka, talagang matanda ka. Uugod-ugod ka na pero ang yabang mo pa rin. Tama na ang satsat. Mga kasama, sugurin sila. Agad namang nagsipalitan ng anyo ang angka ni Rosa na mga bangkilan at nagsisugod sa kalaban.
Dihado sila sa bilang ngunit alam nilang kakayanin nila ang mga iyon dahil mas mataas ang kanilang uri kumpara sa mga gabunan. Ngunit ikinagulat nila ang sumunod na nangyari. Biglang nagdipa ng kamay si Gustaba at may inuusal iyong mga kataga na hindi nila maintindihan. Kasabay noon ang isa-isang pagbagsakan ng mga sumusugod na bangkilan. Nasa mahigit 10 rin ang nalaga sa kanila dahil sa ginawa ng mambabarang na si Gustaba. Pero agad din namang nakaisip ng paraan ang ina ni Rosa. Sinabi nitong kaya pa niyang gumamit ng itim na karunungan panglaban sa orasyon na ginamit ni Gustaba. Aayaw pa sana si Rosa dahil maaaring ikipahamak iyon ng kanyang ina. Ngunit wala rin siyang magagawa pa dahil ina na mismo niya ang nagpumilit sa kanya. Nag-usal din ng orasyong pampuder, tigalpo at pambakod ang ama ni Baldo. At dahil sa alam niya rin ang orasyong iyon, ay tumulong na rin siya. Doon nakita nila kung paano dumugo ang ilong ni Gustaba pati ang bibig nito ay may lumalabas na rin na dugo. Maya-maya pa nga ay nagsisigaw na ito. Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya! Doon lang rin tumigil sa pag-usal ng orasyon si Baldo. Napansin rin kasi niyang nangihina na si Gustaba. Maging ang ama niya at ina ni Rosa ay tumigil na rin. Kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan, Gustaba. Ako ang tatapos sa iyong hayop ka. Napakasama mo. Magsama kayo ng Diyos mong si Satanas. Hinataw niya iyon ng gulok at buntot pagi na hawak niya. Wala na ngang nagawa pa ang matandang mambabarang kundi ang pumalahaw dahil sa sakit. Bago pa man siya malagutan ng hininga, ay may sinabi pa ito. Mapatay niyo man ako. Pero ang isinumpa ko sa inyo ni Rosa ay magkakatotoo. Pagkatatandaan niyo yan. Hayop kang demonyo ka. Ang nababagay sa'yo ay putulan ng ulo. Pagkasabi noon ay initak niya ang leeg nito at nagpagulong-gulong nga ang ulo nito sa lupa. Kasabay noon ang pagkangisay ng kanyang katawan at tuluyan na ngang nawala ng hininga. Tumulong din naman sila agad sa pagpaslang sa kanilang mga kalabang gabunan. Noong una ay pisikal at sandata lang ang gamit nila ngunit nang hindi nila maubos-ubos sa dami ng mga iyon ay ginamitan na rin nila ito ng kanilang nalalaman na karunungan. Doon ay mas madali ang pagkalagas ng mga ito dahil sa hindi na sila makagalaw. Kaya yung ginagawa ng mga kasamahan nila ay pinagpuputol ang mga ulo nito at ang iba naman ay tinutusok ng matulis na kawayan sa may bandang dibdib ng mga ito. Matapos ang madugong pakikipagdigma nila ay sa wakas, nakamit na nila ang inaasam-asam na hustisya para sa mga nasawi. Kinuha rin nila ang librong itim at saka sinunog upang wala ng sino man ang makakagamit muli noon. Masaya silang nilisan ang lugar ngunit may pangamba pa rin sila dahil sa binitawang sumpa ni Gustaba. Kung dati ay gusto ng kanilang mga magulang na sila ay magkatuluyan, ngunit ngayon ay tutol na sila. Ika kasi ng ina ni Rosa na totoong mangyayari ang sumpa kapag ipinagpatuloy niya at ni Rosa ang kanilang nais na sila ang magkatuluyan. Pinapili sila ng mga ito kung ano ang mas matimbang sa kanila, pamilya ba o ang sila ang magkatuluyan. Sinabi naman ni Baldo na tunay niyang minamahal si Rosa.
Kaya handa siyang piliin ito kapalit ng kanilang angkan. Doon nagalit sa kanya ang kanyang ama at itinakwil siya bilang anak. Dahil kaya niya raw ilagay sa kapahamakan ang kanilang angkan kapalit lamang ni Rosa. Rosa, ako ang piliin mo. Nagsusumamo ako sa'yo. Alam kong mahal mo rin ako, kaya sana piliin mo ko. Baldo, oo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero kung sa ganitong sitwasyon ay pamilya at angkan ko ang pipiliin ko, mahirap makipagsapalaran sa walang kasiguraduhan. Alam mong manganganib ang buhay ng nakakarami kapag pinili kita. Sinumpa tayo, Baldo. Sana mapatawad mo ko. Mahal kita pero hanggang dun lang yon. Mahal kita pero hindi tayo itinadhana. Mahal kita pero hindi tayo pwedeng magsama. Kaya patawad, Baldo. Bakit di natin subukan na? Maawa ka naman sa akin, oh. Kung ako nga pinili kita, bakit ikaw hindi mo magawa? Alam mo ang dahilan, Baldo. Kaya tama na. Paalam. Marahil, ito na ang huli nating pagkikita. Naiwan si Baldo na bigo sa pag-ibig. Wala siyang nagawa pagkat iyon ang pinili ni Rosa. Pagkalipas ng ilang araw, linggo at buwan, ay napag-isip-isip rin niya ang lahat. At maaaring tama ang naging pasya ni Rosa. Bumalik siya sa kanilang angkan at humingi ng tawad sa kanyang ama. Hindi naman siya nabigo dahil buong puso siyang pinatawad ng kanyang ama. Doon na lang niya inilaan ang atensyon sa panggagamot at pagtulong sa nangangailangan upang sa kahit papaano ay makalimutan niya si Rosa. Masakit man na nabigo siya sa unang pag-ibig niya, ay masaya naman siyang nakakatulong sa kanilang angkan. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento na pinamagatang Pag-ibig o Angkan. Albularyo at Bangkilan kontra Gabunan at Mangbabarang. Wakas,